Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ben. Naninirahan dito sa Marilao ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay naganap ito noong minsang inaya ako ng mga kaibigan na makipiesta sa isang liblib na baryo. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1989 sa lalawigan ng Leyte. Ang edad ko pa noon ay 21 anyos na at kasalukuyan nagtatrabaho bilang tindero sa palengke. Isang beses noon, kasalukuyan ako naglilinis ng pwesto sa palengke nang bigla akong tapikin ni Mando sa balikat at tinanong kung gusto ko ba raw sumama sa kanila ni Tonyo. Kaya sandali kong itinigil muna ang aking ginagawa at tinanong siya kung saan sila pupuntang dalawa ni Tonyo. Sinabi naman ni Mando na sa Karatig Barrio raw sila pupunta ni Tonyo. Dahil naimbitahan raw kasi ang kaibigan naming si Tonyo ng isa sa mga naninirahan doon na kakilala nito. Tinanong ko namang muli si Mando kung anong meron sa baryong pupuntahan namin. Bakit ka ako parang biglaan naman yata ang pag-aya? Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay, araw ng Sabado nung inaya ako ni Mando. Kaya't medyo nagulat talaga ako. Kasi sa tuwing may lakad kami, ay malayo-layo pa lamang ang araw ng lakad namin ay nakapagplano na. Sinabi naman sa akin ni Mando na biglaan lang rin ang pag-imbita noong kakilala ni Tonyo rito. Nagkataon lang raw kasing nagkita si Tonyo at ang kakilala niya sa palengke, kaya't inimbita niya ito. Matapos kong marinig ang mga sinabi ng kaibigan ko, ay nakumbinsi niya akong sumama sa kanila. Magkita-kita na lang raw kami sa bungad ng baryo. Tinangoan ko lang siya at hindi na tinapunan pa ng tingin. Naging abala na kasi ako sa ginagawa dahil maya-maya lang ay dadagsa na ang mga mamimili. Natapos naman ang maghapong iyon na naging abala ko sa aking mga ginagawa. Noong mag-uwian nga ay muling pinaalala sa akin ni Mando ang lakad namin bukas. Sinabihan ko namang siyang huwag mag-alala dahil makakaasa silang dalawa ni Tonyo na makakasama ako. Nang makauwi na nga ako, ay nadatnan ko ang aking inang nagluluto na ng hapunan. Sakto namang may dala akong pang-ulam, kaya't ako na ang nagpresentang magluto ng uulamin namin para sa hapunan. Habang nagluluto na nga ako noon mga kalakbay, ay nagpaalam na ako sa aking ina tungkol sa gala namin kinabukasan nila Tonyo. Bigla namang sumabat ang aking ama na kasalukuyang naroroon na pala sa may pintuan ng kusina. Tinanong niya ako kung saan naman raw kami pupunta ng mga kaibigan ko. Baka mamaya ay gulo na naman ang kahihinatnan namin at baka mapabarangay pa. Nagulat naman ako't napatingin sa aking ama. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay, noong huli kasing lakwatsa namin ng mga kaibigan ko, napatrobol kami sa ibang mga kabinataan na naninirahan lamang sa katabing baryo. Paano ba naman kasi hindi sinabi ng kaibigan kong si Tonyo na ang dalagang pinoporma niya pala ay may nobyo na? Ang kamalas-malasan pa'y dumayo kami roon para samahan siya manligaw. Tapos nagkataong nandun din ang nobyo ng dalaga, kaya naman nayari kami. Inabangan tuloy kami sa masukal na daanan noong kami pauwi na at pinagtulungang bugbugin. Pero dahil sa may kalakihang tao si Tonyo, kung kaya naman kahit 3 lang kami laban sa 5 kalalakihan, ay walang kahirap-hirap na inilampaso niya ang mga lalaki na nakasagupa niya. Nabaligtad tuloy kami pagdating sa barangay dahil mas kinampihan sila sapagkat kami ang dumayo sa kanilang lugar at sinabi pa nung lalaki na kami ang naghamon ng suntukan. Kamuntika na tuloy akong masapol ni tatay noon kung hindi lamang siya pinigilan ni nanay. Sige, balik na tayo sa kasalukuyang kwento mga kalakbay. Noon ngang lingunin ko ang aking ama, ay nakita kong madilim ang kanyang pagmumuka at parang galit na galit pa rin siya sa mga nangyaring nakaraan. Sa pag-aalangang boses ay sinabi ko sa aking ama kung saan kami pupunta ng mga kaibigan ko. Nagwika naman siyang ayos-ayusin ko lang raw dahil baka mamaya ay puro kalokohan na naman ang gawin namin magkakaibigan. Nang matapos na akong makapagluto ay pumasok na ako sa silid para makapagbihis. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay dumating ang pinsang kong si Gado.
Nagkwentuhan kami habang nagkakape at nabanggit ko nga ang piyestang pupuntahan namin ng mga kaibigan ko. Tinanong ko siya kung wala ba siyang gagawin bukas at kung gusto niya bang sumama. Nakangiti namang sinabi sa akin ni Gado na wala siyang pasok sa trabaho bukas. Kaya sakto sasama raw siya bukas sa pupuntahan namin. Total naman ay matagal-tagal na siyang hindi nakakapaglakwatsa. Ano ba naman iyong paminsan-minsan ay makapamasyal man lang siya kahit papano. Tapos ay sinabi ko kay Gado kung anong oras ang usapang magkikita-kita sa bukana ng baryo. Doon na lang kasi ako hihintay nila Mando at Tonyo sapagkat mainit pa ang dugo ng aking ama sa kanila. Ang dahilan ay ang iyong napabarangay kami magkakaibigan dahil sa away. Noon ngang sumapit na ang araw ng usapan ay sabay na kami ni Gado na naglakad papunta sa bukana ng baryo. Pagkarating namin doon ay agad na nakita namin si Tonyo at Mando. Pormadong-pormado pa ang dalawa at aakalain mong aakyat ng ligaw. Pagkalapit namin ay kagad na nga kaming umalis. Sinabi pa ni Tonyo na sasakay raw kami ng habal-habal dahil sa may kalayuan ng baryong pupuntahan namin. Naku, yari na. Wala pa naman akong dalang pera dito. Dapat sinabi mo kagad kanina paring Tonyo. Paano ba yan? Reklamong tura ni Mando sa kaibigan namin. Aniya pa nga kanina pa sila nakatayo sa bukana ng baryo at hinihintay kami ni Gado tapos hindi man lang binanggit sa kanya ni Tonyo na mamamasahe pala kami papunta sa baryong sinasabi niya. Mabuti na lamang at may ekstrang dalang pera ang pinsan ko kaya't sinabi niyang sagot niya na ang pamasahe ni Mando. Maraming salamat, Tol. Hayaan mo pagka-uwi natin babayaran kita agad. Hindi na kasi ako pwedeng bumalik ngayon dahil baka mamaya ay hindi na ako payagan pa ni Erpat. Pinilit ko nga lang yung payagan ako kanina eh. Pagpapaliwanag pa niya sa pinsan ko. Naglakad pa nga kami ng mga ilang minuto bago dumaan ang habal-habal na walang sakay. Pinara namin iyon at sinabi ang lugar na pupuntahan. Noong unay napansin kong nag-aalangan ng driver na pasakayin kami nang banggitin namin ng baryo. Muling tinanong sa amin ng matandang driver kung saan kami pupunta. Sumagot naman si Tonyo at sinabi uli ang baryong pupuntahan namin. Tatango-tango lamang ang driver at nagtanong kung may kakilala raw ba kaming taga roon. Sinagot naman siya ni Tonyo at sinabing mayroon itong kakilala at iyon nga ang nag-imbita sa aming pumunta roon. Sige na nga, sumakay na kayo para maihatid ko na kayo sa pupuntahan ninyo. Pero hanggang sa bungad lang ng baryo ko kayo maihatid . Hindi na ako papasok sa baryong iyon. Paalala pa sa amin ng driver. Tinanong naman namin ito kung bakit hindi siya papasok sa loob ng baryo. Kasi naman kadalasan sa mga lugar na may kasiyahan o piyesta ay talagang dinarayo ng mga taong naglalako ng mga paninda at mga pampasayrong sasakyan. Gawa nang doon sila kikita ng mas malaki-laking pera. Dahil sa marami ang mga taong mamimili at ang iba'y magpapahatid papasok at lalabas sa baryong may kasiyahan. Hindi naman umimik ang matandang driver. Sali pa'y si Tonyo ang tinanong niya kung wala ba raw nabanggit ang kakilala ni Tonyo tungkol sa baryong pupuntahan namin. Umiling-iling naman si Tonyo at nagsabing wala naman nabanggit. Hindi kasi sila nagkausap ng matagal ng kakilala niyang si Entoy. Dahil sa abalang-abala rin siya sa ginagawang trabaho ng araw na inimbita siya nito. Napakunot noong nagwika naman si Mando sa driver. Kung bakit nasabi iyon ng driver, wala naman sigurong mangangatay ng tao sa baryong pupuntahan namin. Sabay nagkatawanan silang dalawa ni Tonyo dahil sa birong sinabi ni Mando. Anong malay natin? Basta ang tanging ihahabiling ko lang sa inyo. Mag-iingat kayo sa lugar na pupuntahan ninyo. Hanggat maaari ay huwag na huwag kayong kakain basta-basta. Doon lang kayo kumain sa bahay ng kakilala ninyo. Tugon ng driver sa seryosong boses habang nagpapatakbo ng sasakyan. Manong, mawalang galang na po ha. Ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Pwede po bang diretsuhin nyo na lang po kami? Sa tono kasi ng boses ninyo, medyo kinilabutan ako. At hindi ko maiwasang magtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Wika ko pa sa matanda dahil ako ang nasa likurang bahagi niyang nakaupo.
Tumikhim muna ang matanda bago nagsalita. Ayon pa sa kanya, bantog na maraming manlalason, mambabarang at mga aswang ang baryong pupuntahan namin. Kaya nga halos lahat ng mga namamasahero ng habal-habal ay walang gustong tumuntong o magawi man lang sa baryong iyon. Kung hindi lang niya talaga kailangan ng pera, ay hindi niya kami ihahatid roon. Kaso may sakit kasi ang apo niya at kailangan niya ng pera para sa gamutan nito. Kung kaya naman ay lakas loob at pikit matang gagawin niya ang kinatatakutan nilang mga driver. Halos hindi naman ako makapaniwala sa sinabi ng driver. Dahil sa may ganong baryo pala. Para kasing sa kwento-kwento ko lamang naririnig ang tungkol sa mga aswang, manlalason at mambabarang. Kasi tumanda na lang ako sa pagiging lakwatsero. Ni minsay hindi pa ako nakaranas ng tulad ng sinasabi sa amin ng driver. Ay nako, matanda na kasi. Kaya kung ano-ano na ang kwentong pumapasok sa isipan. Sambit ko pa sa sarili at hindi na nagtanong pa sa matanda. Baka kasi kapag nagtanong pa ako ay sabihin niya na may halimaw sa baryong pupuntahan namin at kami ang gagawing pagkain. Sa loob lamang ng mahigit isang oras ay tahimik lamang kaming lahat sa biyahe. Hanggang sa binabaybay na namin ang makitid at baku-bakong daanan. Puro nagtataas ang talayban na rin ang nasa gilid at ni isa mang bahay ay wala kaming nakikita. Ramdam kong mas lalong pinaharurot ng matanda ang sasakyan namin. Hanggang sa natanaw na nga namin ang baryong sinasabi ng kaibigan ko. May kalayuan pa kami sa baryo nung ibinaba kami ng driver. Siguro kung aking susumahin, mga nasa 5 minuto siguro maglalakad kami bago makarating sa bungad. Matapos nga naming bayaran ng matanda ay muli kaming pinaalalahanan nito bago pinaharurot ng takbo ang minamanayong sasakyan. Naku naman, bakit ganyan ang mga pagmumukha ninyo? Huwag kayong magpapaniwala doon sa sinabi ng matanda. Halata naman nagsisinungaling lang siya. Kita mo nga't ang sabi niya sa bungad ng baryo niya tayo ihatid. Tapos yung pala ibababa niya lang tayo dito. Paglalakarin niya pa tayo ng ilang minuto. Barberong matanda. Sambit pa ni Tonyo at naglakad na nga kami papalapit sa baryo. Makaraan ng ilang minuto habang binabaybay namin ang looban ng baryo, ay nagtanong-tanong si Tonyo tungkol kay Entoy at kung saan ang bahay nito. Napansin ko ring bibihira lamang ang mga taong naglalakad at parang wala namang piyestang ginaganap. Makaraan lamang ang ilang minutong paglalakad ay nasambit ko sa aking sarili. Hindi kaya't mali ang baryong napuntahan namin. Para kasing wala namang ginaganap na kasiyahan rito. Isa pa ay napansin kong liblib na ang baryong ito. Baka naman kasi mali ang baryong pinagdalhan sa amin ng driver. Narinig ko namang sinabi ni Tonyo sa amin na subukan namin magtanong-tanong. Iyon pa lang raw kasi ang unang beses na nakapunta siya sa baryo ng kakilala niya. Kaya hindi rin alam ni Tonyo kung tama ba ang baryong pinagdalhan sa amin ng driver o mali. Yun na nga ang ginawa namin mga kalakbay. Sa bawat taong nakikita namin ay nagtanong-tanong kami. Sa pagdaan ng ilang minuto habang kausap ni Tonyo ang isang matandang lalaki na pinagtanungan niya tungkol kay Entoy, may nakita kong kulay itim na malaking ibon sa taas ng puno kung saan kami nakatayong magkakaibigan. Kakaiba sa paningin ko ang ibong iyon. Kaya naman agad kong sinabi sa pinsan ko ang tungkol doon sa kakaibang ibon at itinuro ko. Noong tingala inigado ang punong itinuro ko, ay mabilis naman akong sinaway ng matanda at nagsabing, kagatin ko umano ang dulo ng daliri na itinuro ko para hindi ako mabati ng kung anumang nilalang ang aking nakita ng mga oras na iyon. Bagya pa akong natawa at napasabi na lamang sa aking isipan na ano ba naman tong matandang to? Anong tingin niya sa akin bata para magpapaniwala sa mga sinasabi niya? Kaya bakit ko namang kakagatin ng aking daliri? Tinitigan naman ako ng matanda at sinabi na huwag raw akong basta-basta magtuturo kung saan-saan dahil wala ako sa teritoryo namin para gawin ang lahat ng gusto ko. Paminsan-minsan naman kapag alam naming dayo lamang kami sa isang lugar, abay maghinay-hinay lang raw kami dahil hindi namin alam kung anong merong kababalagan sa lugar na tinutungtungan namin.
Tapos ay diretsyong sinabi nito sa amin kung saan ang bahay ng kaibigan ni Tonyo. Nagpasalamat naman si Tonyo sa matanda at nagpatuloy na kami maglakad. Noong medyo makalayo-layo na nga kami, ay sandali ko pang nilingon ng matanda. Bagya akong kinabahan nang makita kong naroroon lamang ito sa kinatatayuan kanina at nananatiling nakatitig sa akin. Tapos ay napapailing-iling pa ito. Sa pagdaan naman ng ilang sandali ay may nakasalubong kaming babae. Hindi naman iyong katandaan. Sa tingin ko nga ay mga nasa edad 40 pa lamang yata iyon. Kaya nga lang ay napansin kong parang may kapansanan ito. Para kasi itong kuba habang naglalakad papasalubong sa amin. Hindi ko masyadong maaninagan ang kanyang mukha, gawa ng may suot itong salakot. Noong medyo may kalayuan pa ang matanda, ay masama ang pagkakatitig niya sa amin. Na para bang may kasalanan kaming nagawa. May dala siyang basket at nung makalapit na siya sa amin, ay inalok niya kami ng paninda niyang kakanin. Nagtitinda lang pala ng kakanin. Akala ko kung ano na. Sambit ni Gado. Hindi na namin pinansin ang matanda. Tapos ay nagmadali na kami ng mga oras na iyon. Dahil bukod sa pagod ay kumakalam na ang aming sikmura. Kaya naman tinanggihan na namin ang matanda at nilagpasan na lang namin ito. Hindi naman naglaon ay natuntun rin namin ang bahay ni Entoy. Ay sa wakas, natuntun rin natin ang bahay ng kakilala mo. Ang buong akala ko'y babalik tayo sa baryo nating kumakalam ang sikmura. Bulalas pang sambit ni Mando. Masaya naman kaming pinapasok ni Entoy at inasikaso. Pagkalapag pa lang ng pagkain ay nagpasalamat na kami at agaran nilang takan niyon. Napangiti naman si Entoy at nagsabing magdahan-dahan raw kami sa pagkain dahil hindi naman daw kami mauubusan. Natawa naman ang kaibigan naming si Tonyo at humingi ng paumanhin na guwigang. Kakapalan na umano niya ang pagmumuka at hindi na mahihiya pa. Dahil talagang gutom na kasi kami sapagkat sobrang layo ng bahay niya kaya't inabutan na kami ng gutom. Biruin mo ba namang mag-iisang oras na kami naglalakad at nagtatanong sa mga taong nadadaanan. Pero halos lahat sila ay hindi kakilala ang pamilya ni Entoy. Mabuti na lang talaga't may nakasalubong kaming matandang lalaki kanina at nagkataon noong tanungin namin siya, alam niya ang bahay mo. Nagpaliwanag naman si Entoy at nagsabi na susundin niya raw sana si Tonyo sa baryo namin. Kaya nga lang ay baka magkasalisi pa sila. Matapos magpaliwanag si Entoy ay sinabi niyang ipagpatuloy na namin ang pagkain at may gagawin lamang umano siya. Babalik na lamang siya maya-maya para mag-inuman. Wala nang ang kwentuhan pang naganap ng mga sandaling iyon dahil bawat isa sa amin ay kanya-kanyang subo na ng pagkain. Lalo na't ang sasarap ng mga nakahaing putahe sa harapan namin. Matapos namin makakain ay nagpahinga kami ng ilang minuto para magpatunaw. Tapos ay nag-umpisa na kami mag-inuman. Kasama namin nagiinuman ng mga kamag-anak ni Entoy. Magiliw at masayang kainuman ng mga kaanak ni Entoy. Palatawa ang mga iyon at mahilig magkwento ng mga kung ano-ano. Sinabi pa ng tiyuhin niya na marahil iyong matandang napagtanungan namin ay ang matandang si Mang Delpin. Malayong kaanak nila iyon at sa labas ng baryo pa ito naninirahan. Naikwento ko kasi sa kanilang nasermonan pa ako ng matanda dahil nagtuturo ko kung saan-saan. Sinabi naman ng tiyuhin ni Entoy na ganun lang daw talaga ang matandang iyon. Napakasungit kausap pero kung makikilala mo siya ng lubusan ay malalaman mong napakabait umano ng matanda. At kaya lang naman masungit iyon palagi kasi grabe ang pagsubok na dinanas ng matandang iyon. Dagdag pang wika ng isa pang tiyuhin ni Entoy. Napakunot noon naman ako at napatango na lamang. Sumigunda naman sa pagsasalita ang isa pang kaanak nila at nagwika ng, "Ikaw ba naman ang dumanas ng sunod-sunod na pinatay ng mambabarang ang mag-ina mo habang nasa ibang lugar ka at may ginagamot? Tignan natin kung hindi ka maburyo sa buhay at magsungit. Kung uuwi kang wala nang dadat ng pamilya." Dahil naman sa kuryosidad ko, ay hindi ko na napigilan ng aking sarili na magtanong kung sino ang mambabarang na pumatay sa pamilya ni Mang Delpin. Sinabi naman ng ama ni Entoy
na magpas hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam o nakakatukoy kung sino ang mambabarang na iyon. Kahit na mismong si Mang Delpin na isa ring albularyo ay hindi niya mahagilap ang mambabarang. Kahit sa balintataw man lang o kahit marka man lang ay walang iniwang bakas ang mambabarang. Ganong kalakas ang mambabarang na kumitil sa buhay ng pamilya ni Mang Delpin. Sinabi pa nitong 1 linggo lamang ang itinagal ng pagkakasakit ng pamilya ni Mang Delpin bago iyon isa-isang binawian ng buhay. Sa tingin ko ay matindi ang galit ng mambabarang na iyong kay Tatang. Kaya ang ginantihan noon ay ang mag-ina niya. Dahil hindi noon kayang tirahin sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin at barang si Tatang. Dahil mataas ang poder niya sa katawan, talagang nakaplano na ang lahat. Itinaon ng mambabarang na wala siya bago isinagawa ang ritual. Sabat pa ni Entoy. Hindi ko alam kung bakit bigla tuloy akong nabuhayan ng loob at makinig sa usapan nila tungkol sa matandang albularyo. Makaraan ng ilang oras at sumapit na ang dapit hapon, ay kapwa medyo tinamaan na kami ng alak. Tapos ay nagpaalam na kami sa mga magulang at kaanak na Entoy. Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. Kapag may nag-alok sa inyo dyan sa daan ng mga pagkain, huwag ninyong tatanggapin. Diretso uwi na para hindi mapahamak. Bilin pa sa amin ng ama ni Entoy. Inabutan naman kami ng mga nakabalot na ulam ng kanyang ina para naman raw may pasalubong kami sa mga magulang namin. Matapos naming makapagpasalamat ay kagad na kaming naglakad pa uwi. Noong malapit na kami sa bungad ng baryo ay natanaw namin si Mang Delpin. Nakaupo iyon sa malaking bato sa gilid ng daanan at para bang nag-iisip ng malalim. Akmang tatawagin ko na sana siya nang sa walang ano-ano hindi ko napansin na natalisod ako't napabagsak sa lupa. Tapos ay nasagi ng braso ko ang matandang may bitbit na basket. Nalaglag ang basket niya at sumalampak siya sa lupa. Lintik na yan. Hindi ko man lang napansing may nakausling bato. Nanggigigil na sambit ko sa aking sarili at iikay kang tumayo. Nagkantsawan naman ang mga kaibigan ko at nagsabing wala ba raw akong nahuling isda. Pero noong tignan ko ang matandang sumalampak sa lupa, ay humingi ako ng paumanin sa kanya. Dahil hindi ko naman sinadyang madamay siya sa katangahan ko. Subalit bago pa man magsalita ang matanda, ay narinig kong sinabi ni Tonyo Ritong, "Hindi ba't ikaw yung kubang nakasalubong namin kanina? Huwag mong sabihin hanggang ngayon ay wala pa rin bumibili sa mga paninda mo. Ano ka ba naman kasi, Ale? Sino ba naman ang bibili rin sa mga paninda mong kakanin? Tignan mo nga iyang suot-suot mong damit. Napakadugyot mo." Sabay nagkatawanan sila at nagkantsawan, kaya't natawa na rin ako. "Hoy, huwag nga kayong ganyan. Baka naman wala talagang pambili ng matinong damit itong Aling Kuba. Kayo naman masyado kayong mapanghusga." Wika ko pa sa kanila. Pero dahil sa may tama na nga kami ng alak mga kalakbay, kung kaya't wala ng preno ang bibig namin sa pagsasalita, alam ko namang nakakasakit na rin kami. Dahil sa mga binibitiwang salita, pero baliwala lamang sa amin iyon. Hinarap ko naman ang pinsang kong si Gado at tinanong kung may pera ba ito. Sinabi niya namang mayroon pa siyang pera, kaya't nagwika akong hihiramin ko muna dahil babayaran ko lang ang mga paninda ng matanda upang sa ganun ay makauwi na ito at makapaglinis ng katawan. Pero noong babayaran ko na ang matanda, ay tinapik niya ang kamay ko at nanlilisik ang mga mata. Tapos ay isa-isa kaming tinitigan. Sabay dura sa lupa ng 3 beses. Tapos bumubuka-buka ang bibig niya na para bang may sinasabit siya lang ang nakakaalam. Bahagya naman kaming napatras at kinilabutan pa ako nang dumakot ng kaperanggot ang matanda sa bawat marka ng kinelas naming magkakaibigan. Sabay dinuraan uli at hinipan. Nasambit naman ni Mando sa aming baliw yata ang matandang iyon at walang magawa sa buhay. Kaya umalis na raw kami at huwag ng pag-aaksayan pa ng panahon ang matandang baliw. Kaagad na nga kaming naglakad at hindi na nilingon ang matandang Kuba. Noong maalala ko naman si Mang Delpin ay tumingin ako sa kinauupuan niyang bato, ngunit wala na iyon. Hanggang sa makauwi na kami sa aming baryo at nagsipag-uwi na sa kanya-kanyang bahay. Tapos ay inilagay ko sa lamesa ang dala kong ulam at pumasok na ako ng silid upang matulog.
Noong sumapit na ang hating gabi, bigla na lamang akong nagising dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko at hindi ko na napigilan pa. Kaya namimilipit na ako sa labis na sakit. Nakailang pabalik-balik na ako sa banyo dahil ang buong akala ko'y nadudumi lamang ako, ngunit wala man lang akong mailabas-labas. Dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko ay hindi na ako umabot pa sa kwarto. Sa halip ay sa mahabang upuan sa may sala na lang ako napabalikwas ng higa habang namimilipit sa sobrang sakit. Makaraan lamang ang ilang sandali ay lumabas ng kwarto ang aking ina para magbanyo. Nakita niya ako sa ganong sitwasyon, kaya tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin at bakit sa sala ako nakahiga hindi sa aking silid. Sinabi ko sa kanyang sobrang sakit ng tiyan ko at hindi ko na kaya pa. Nagmadaling bumalik sa kwarto ang aking ina para kunin ang langis na ginagamit niyang panghaplas tuwing nakakaramdam siya ng pananakit ng mga kasukasuan. Habang nilalagyan niya ng langis ang tiyan ko, ay tinanong ako ng aking ina kung ano ang kinain ko kanina sa baryong pinuntahan namin. Sinabi ko naman sa kanyang kung ano ang dala kong ulam galing sa piyesta ay iyon ang kinain ko kanina roon. Matapos naman lagyan ng aking ina ng langis ang aking sikmura, ay medyo gumana ang aking pakiramdam. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pero kinaumagahan mga kalakbay, pagkagising ko ay nakita ko na lamang na may nagsisipaglabasang malalaking butlig sa aking braso at katawan. Kaagad naman akong pinatignan ng aking ina sa isang manggagamot na taga roon lamang sa baryo namin. Matapos akong sariin ay sunod-sunod na umiling ang manggagamot at sinabing hindi niya ako kayang gamutin dahil sa nararamdaman niyang napakalakas umano na mambabarang na sumalbay sa akin. Nagulat naman ako at nagtanong kung ano ang pinagsasasabi niyang mambabarang. Dahil sa totoo lang ay wala akong naaalala na may nasaktang tao o nagawa ng mali. Hindi naman sumagot ang manggagamot, bagkus ay humingi lamang ito ng pasensya bago nagpaalam sa mga magulang ko. Sa paglipas pa ng mga araw ay halos lahat na yata ng manggagamot ay nilapitan ng mga magulang ko, ngunit ni isa ay walang gustong tumulong. Nabalitaan ko ring maging ang mga kaibigan ko ay dumaranas rin ng sakit katulad ko. Bigla ko tuloy naalala ang kwento ng kakilala ni Tonyo tungkol sa pamilyang dinapuan ng sakit at sa loob lamang ng isang linggo ay sunod-sunod na nasawi ang mga iyon. Hindi kaya't pareho ang nangyayari sa aming magkakaibigan sa nangyari sa pamilya ni Mang Delpin. Diyos may huwag naman po sana. Sambit ko sa sarili. Noong ika-4 na araw mga kalakbay, ay ramdam na ramdam ko na ang panghihina at parang may mga insektong gumagalaw sa loob ng katawan ko at unti-unting kinakain ang laman loob ko. Buhay pa nga ako, pero nilalamon na ako ng napakaraming uod. Dahil sa unti-unti nang natutuklap ang mga balat ko, buhat ng dapuan ako ng mga malalaking butlig na nagsisipagputukan at naglalabasan ang mga nana na may bahid pang dugo. Umaalingasaw rin ang napakabahong amoy at malansa na nagmumula sa aking mga sugat. Hindi na rin alam ng mga magulang ko kung saan sila hihingi ng tulong. Kinabukasan ay sinabi ko sa aking ina na dalhin nila ako sa bahay ng kakilala ni Tonyo, doon sa baryong pinuntahan namin. Dahil alam kong wala nang ibang makakatulong pa sa amin ng mga kaibigan ko, kundi si Mang Delpin na lang. Sa mahinang boses ay pinakiusapan ko ang aking ina na pakisabihan ng mga kaibigan kong babalik kami sa baryo ni na Entoy. Ngayon mismo bago pa mahuli ang lahat. Ora mismo mga kalakbay ay bumalik kaming 4 sa bahay ni Entoy. Nagulat pa ang mga magulang ni Entoy dahil karay-karay kami ng mga magulang namin pababa ng sasakyan. Tila ba nakuha nila kagad ang sagot sa mga katanungan nila nang matitigan nila kami ng maigi. Kaya't agad na kaming pinapasok at ipinahanap si Mang Delpin. Samantalang kaming 4 naman ay parang mga naaagdas ng bangkay na nakaratay sa may sahig. Makaraan lamang ang mahigit 2 oras ay dumating na si Entoy. Kasama nito si Mang Delpin. Mabilis nang lumapit si Mang Delpin sa amin. Pagkalapit sa amin ng matanda ay nagmamakaawa akong tulungan niya kami ng mga kaibigan ko. Alam kong walang ibang makakatulong kung hindi siya lang.
Sinuri naman ng matanda ang mga sugat bago nagwika ng, "Ibang klaseng barang itong nangyari sa inyo. Mukhang minamadali kayong patay ng mambabarang." Matapos sabihin iyon ni Mang Delpin, ay mabilis na siyang kumilos at nag-usal ng mga orasyon na hindi ko maintindihan kung para saan ang mga iyon. Basta mga kalakbay, matapos mag-usal ni Mang Delpin at iniihip sa 4 na basong may lamang tubig, ay isa-isa niyang pinainom sa amin iyon. Tapos ay may kung anong bagay siyang inilabas sa kanyang aparatos. Habang patuloy na nag-uusal ng mga orasyon laban sa mambabarang si Mang Delpin, nagpapausok naman si Entoy gamit ang mga halamang gamot na hinaluan ng pinulbos na uling at kamangyan. Sa maniwala man kayo't hindi mga kalakbay, matapos gawin ang pagpapausok, ay isa-isang naglalabasan sa mga butas ng aking katawan ang mga uod. Nang malaglag na sa hinihigaan ko ang mga uod, ay biglang nangisay ang mga iyon hanggang sa namatay. Maging ang 3 kong mga kasama ay ganon rin ang nangyari sa kanila. Kaya't hindi magkamayos si Mang Delpin kung sino ang uunahin sa amin. Hindi pwedeng isa lang muna ang gagamutin ko dahil paniguradong isa sa 3 maiiwan ang malalagutan ng hininga. Ganitong-ganito ang nangyari sa pamilya ko. Humanda ka sa akin, mambabarang. Mga bisita ng pamangking ko pa ang biniktima mo. Yari ka sa akin ngayon. Sambit ni Mang Delpin at humingi siya ng tulong sa ama ni Entoy. Kahit na nanghihina na ako, ay rinig na rinig ko at malinaw ko pa rin nakikita ang buong paligid. May ipinasuot na kwintas si Mang Delpin sa ama ni Entoy. Tapos ay binulungan niya ito para bang inusalan ng orasyon at hinipan ng 3 beses na pakuros. Matapos gawin iyon ay may kinuhang langis at pulbos ng halamang gamot at pulbos ng uling si Mang Delpin. Tapos ay binigyan ng ama ni Entoy. Gayahin raw nito ang ginagawa niya. Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga kinuha niya mga halamang gamot at ipinahid sa buong katawan ko. Noong dumampi na nga sa balat ko ang pulbos at langis, kalakbay, ay naramdaman kong tila ba nalalapnos ang bawat balat na nalalagyan noon dahil sa sobrang init. Hanggang sa napasigaw na lamang ako sa sobrang sakit. Sapagkat hindi ko na kaya ang ginagawang panggagamot ng albularyo. Parang mas gusto ko pang mamatay na lang kaysa tila ba ibinababad ako sa apoy ng impyerno. Matapos gawin ng albularyo ang paglalagay ng langis at pulbos ng uling sa buong katawan ko, ay nag-usal naman ito ng orasyon at iniihip iyon sa kawalang kasabay ng pagre-ritual. Tapos ay sinindihan ang 3 pirasong tuyong dahon. Nang umapoy na iyon at umusok ng malakas, ay saka pa lamang iyon ipinagpag sa katawan ko. Naliligo na rin ako sa pawis at nanginginig na ang buo kong katawan. Maging ang mga kaibigan ko ay naririnig ko silang umiiyak na at nagmamakaawang itigil na lamang ang panggagamot. Subalit tila ba naging bingi ang albularyo dahil patuloy lamang ito sa ginagawang panggagamot sa amin. Pero makaraan naman ng halos 1 oras ay natapos na si Mang Delpin sa kanyang ginagawang panggagamot. Magtatakip silim na ng mga oras na iyon nang napagplanuhan na ng albularyo at ng ama ni Entoy napuntahan sa tinitirang bahay sa gitna ng kagubatan ang mambabarang. Dahil habang ginagamot umano kami ni Mang Delpin, ay naglakbay na ang kanyang gabay at tinunton ang tirahan ng mambabarang. Kaya pala hindi ko mahagilap ang presensya mo dahil itinago mo iyon sa pamamagitan ng pagbabalatan yung kubang animal ka. Gigil na wika ni Mang Delpin. Pasado 11:00 na ng gabi nang makabalik sila Mang Delpin. Matapos naman makapagpahinga ng ilang minuto ang mga ito, ay saka pa lamang sila nagkwento. Ayon pa nga sa ama ni Entoy, pagkarating nila sa mismong lugar kung saan nakatira ang mambabarang, ay biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging maalinsangan iyon at para bang wala man lang kahangin-hangin sa lugar na iyon. Dire-diretso lang silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa bahay ng mambabarang. Nang makarating nga sila ay nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niyang naroroon na sa labas ng bakuran ang mambabarang at para bang kanina pa sila hinihintay nito. Ang sabi naman sa amin ni Mang Delpin, dahil sa naipon niyang galit ay wala na siyang sinayang pang oras. Mabilis pa sa 4:00 nilusob niya ang mambabarang kasabay ng pakikipagtagisan ng orasyon. Sa tuwing binabato siya ng tigalpo ng mambabarang,
ay doble naman ang ibinabalik niya rito. Kaya't walang kawala sa kanya ang mambabarang hanggang sa nalapitan niya na nga iyon at walang pagdadalawang isip na itinarak rito ang punyal na matagal niya nang ginawa. Ilang araw pang lumipas ay tuluyan na kaming gumaling ng mga kaibigan ko. At sa maniwala man po kayo o hindi, ni bakas na mga peklat mula sa pambabarang sa amin ay wala nang makita sa buo naming katawan. Kaya't sobrang namangha ako sa pagiging isang napakagaling na albularyo ni Mang Delpin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.